As of 3:15 p.m. ngayong araw, ayon sa partial and unofficial count ng PPCRV, mayroon na po tayong 13,519,046 na boto at lamang na po tayo ng 192,023 na boto. Mahigit sa 95% na ng mga boto ang nabilang na at 7.9% na lang ng presinto ang hindi pa nagpapadala ng kanilang resulta. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagtiwala at sumuporta. Maraming salamat din po sa lahat ng mga Pilipino na nagtiwala sa akin. Alam ko na marami sa inyo ay puyat at nakatutok sa telebisyon buong gabi hanggang umaga. Lahat tayo nagsusubaybay mula 5:55 ng hapon kahapon kung kailan paakyat ang gap ni Senator Marcos. Umabot ito hanggang 935,000 noong 8:25 ng gabi. Pagdating ng 9:45 ng gabi, nagsimulang lumiit ang lamang ni Senator Marcos. Pagdating ng hating gabi, 298,000 na lang ang lamang sa atin. Hanggang sa naunahan natin sila pagdating ng 3:30 ng madaling araw. Ayon sa quick count ng PPCRV, malinaw kasi na naunang nabilang ang mga boto sa Regions 1, 2, 3 at 4A. Sumunod na ang Regions 5, 6, 7 at Negros Island Region kung saan tayo malalakas. Kaya naman, ganun ang takbo ng bilangan at nasubaybayan nating lahat ito. May dalawang kumakalat na balita na mukhang ang layunin ay magkaroon ng hidwaan sa pagitan namin ni Mayor Duterte. Una po ay magre-resign daw ako kung si Mayor Duterte ang mananalo. Wala po akong sinabi kailanman ng ganyan. Sa katotohanan, may ginawang fake na Facebook page na ganito po ang sinasabi at umano ako yung nagsabi noon. Nireklamo na po natin ito at in fact, naipatanggal na natin yung fake na Facebook page. Pangalawa po ay balitang mayroon daw ng Plan B ang Liberal Party na ipa-impeach si Mayor Duterte. Wala po itong katotohanan. Sa katunayan, ngayong umaga, narinig niyo siguro si Secretary Mar sa kanyang sariling press conference at siya mismo ang nagsabi na malinaw na si Mayor Duterte ang magiging sunod na Pangulo ng Pilipinas. Hinihikayat niya tayo na ibigay ang lahat na suporta sa kanya para makamit natin ang ating mga kolektibong pangarap. Dahil yan naman ang tunay na diwa ng ating pagiging Pilipino. Pinupuri po ngayon ng buong mundo ang COMELEC dahil sa maayos na pagpadaos ng ating halalan. Maraming salamat sa lahat ng ating pulis, guro, volunteers, at lahat ng iba pang tumulong para mangyari ito. Ngayon po hindi pa tapos ang bilangan. Hindi po tayo magsasabi na tayo ay panalo na. Hindi po tayo magsasabi na nandadaya ang iba. Hindi po tayo magsasabi na talo na ang iba. Pero yung hinihingi lang po natin, sana po huminahon tayo. Hintayin natin yung official na count ng COMELEC. At kung ano man yung lumabas dito, sana respetuhin natin lahat. Ito po ay para din sa ikatatahimik ng ating bansa. Para po maiwanan natin yung naging masalimuot na eleksyon na marami sa atin nagkasamaan ng loob, nagkakagalit. Kinakailangan po ng ating bansa na mula po sa araw na to, magkaisa na sana tayong lahat. Kalimutan na po sana natin yung mga madidilim na bahagi, mga madidilim na araw na pinagdaanan natin. At sabay-sabay, titingnan na po natin kung paano tayo magtutulungan para sa ating hinaharap.
Maraming salamat po. Magandang hapon. From the legal party, gumagawa daw po ng pandaraya naman Senator Bongo. Actually po gusto ko, interesado po ako malaman kung ano yung specific na allegation kung paano nagdadaya. Kasi kayo po alam nyo naman ngayon, automated na yung election. Parang napakahirap naman yatang magdaya na halos wala ng human intervention yung pagboto. Pangalawa, lahat po kaming kandidato, meron kami mga watchers sa bawat presinto. Interesado po ako malaman, kasi wala pa po ako naririnig na official statement from COMELEC, kung meron bang mga reports sa kanila na may pandarayang nangyayari. Kasi ako po, kagaya nila, interesado din ako malaman. Kasi kung meron man, ako po mismo yung mauunang magkontra sa kahit anumang klaseng pandaraya, kung meron man na nangyari. Pero ngayon po wala ako ma-imagine na paano klaseng pandaraya at paano ito gagawin. Hindi po reason yung hindi naman kayo nagkakilala or sikat. Parang nasa yung halala. Siguro po nakita natin yung paglalakbay ko. Nakita mo natin yung paglalakbay ko. Talaga pong kahit naman saang usapan, parati ko pong inaamin na nagsimula akong halos wala talaga sa akin nakakakilala. Pero alam naman po lahat ng lahat sa inyo kung gaano ko pinagsikapan ipakilala yung sarili ko. Nagsimula po ako, alam nyo to lahat, nagsimula ako pang-anim sa anim, 1%. Pero yung 1% po natin, paunti-unting umakyat. Alam po natin na bago natapos yung buwan ng Abril, ay statistically tied na tayo kay Senator Marcos. Pero ako po, kahit yung nahuhuli pa ako, never na gumawa ako ng allegation na yung mga nauuna ng dadaya. Palagay ko po unfair yun, gagawa ako ng ganong accusation na hindi ko naman kayang i-substantiate. Kaya yung sa akin lang, totoong hindi ako kilala noon, pero sa haba ng 7 buwan, siguro naman po, yung mga surveys at yung resulta ng eleksyon, nagpapakita naman na hindi nakagaya nung nag-uumpisa tayo. Ma'am, can we just get your reaction? May sinasabi po si Senator Bongbong na gusto niya ipatigil sa atin, nire-request niya ipatigil yung unofficial tally kasi nga raw po to preempt Kasi parang COMELEC. yung comment. Ako po hindi ko alam kung may basis ng pagpahinto. Kasi alam naman natin, mula pa nung mga eleksyon noon, talaga meron na tayong mga quick count. At importante yung mga quick count. Kasi eto din yung nakaka-prevent ng daya. Mas mabuti nga po, mas marami yung gumagawa ng sariling quick count para sort of check and balance ito ng mga, di ba? Parang hindi ko alam kung anong basis niya may allegation. Kung ang pagpatigil ba may allegation na may pandadaya? Kasi kung meron pong allegation na may pandaraya, gaya po ngayon, makikita natin sa social media, maraming accusation na nandadaya tayo. Pero wala namang detalye kung paano tayo nandadaya. Kaya sa akin po, interesado ako. Interesado po ako malaman exactly paano. What do you want to tell Senator Bongbong at this point? Ako po, bago naman nag-eleksyon, yung resulta ngayon, faithful sa surveys eh. Alam niyo naman yun. Iba-iba yung surveys na ginawa. Merong SWS, merong Pulse Asia, ABS-CBN. Kung ano yung resulta ng eleksyon, very, very faithful sa surveys. Kami po, meron din kami internal surveys. Internal surveys namin, nangunguna din ako. Sabi niya, sila meron din. Pero di ba, parang yung sa akin, unofficial, partial, bakit hindi hintayin na makapasok lahat? Kasi nung nangunguna nga siya, nung from 5:55 until 9:30, kahit siya nangunguna, syempre,
syempre, ano din kami, I'm sure yung mga supporters ko dito, marami na hindi nakakakain, marami na yung, in fact, kahit nade-depress na kami ng mga anak ko, natatawa na kami sa mga sinasabi na okay lang po sa akin, ibibigay ko na yung love life ko, basta manalo lang si Lenny, okay lang po sa akin, na kahit bumagsak ako sa exam, basta ang gusto ko sabihin, ini-emphasize ko to kasi there was a point in the quick count na tayo naman yung kulelat. Nung kulelat tayo, nade-depress tayo, pero hindi tayo nagbabato ng unfair na accusation. Never nating sinabi nangunguna yan si Senator Marcos kasi nandadaya yan. Kasi I think napaka-unfair na accusation na nagsasabing nandadaya na hindi mo naman sinusubstantiate. Kasi ang dali lang sabihin ang dali lang sabihin na nandadaya. Kay Secretary Marcos, this action, what did you tell him? Actually po binisita ko siya kasi dumating ako before lunch. Dumating ako from Naga, binisita ko siya. Hinintay niya ako, meron sana siyang press con at 10 o'clock but he didn't want to go through the press con na hindi pa kami nagkakausap. So hinintay niya akong dumating. Dumating kasi yung train ko past 10 in the morning. So nireset niya ang 1 o'clock. Ako nga very, very thankful. Siyempre malungkot ako na hindi si Secmar yung nanalo. In the same way siguro na I think si Mayor Duterte malungkot din na hindi si Senator Alan yung nanalo. Pero aware kami pareho na dahil ito yung lumalabas ngayon, kung kami man yung pala rin at the very end, obligasyon namin magtulungan. Si Secmar actually, ako yung mas malungkot siya in very high spirits, ina-assure niya ako na sabi niya, klaro naman, nagsalita na yung mga tao. Pero ikaw, kahit magsasalita na ako ngayon, andito lang ako. Siya pa yung nag-a-assure sa akin. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Yung partido, kung may kailangan ka, at your disposal. Kasi, di ba ako yung bago sa partido? Sabi niya, wag kang mag-aalangan na anything na kailangan mo, andito lang yung partido for you. Ano naman, napaka mabait na tao, napaka maalalahanin. Sabi niya, ayokong gumawa ng statement na hindi kita kinonsulta. Pinakita niya sa akin kung meron ako suggestion na sasabihin niya, sabi ko okay na yung prepare mo. Ano naman, si Secmar naman has been through so many battles. Kaya siguro sa ganang yan, mas mahusay siya sa akin. We have 2 more questions. There was divine intervention in this case. May destiny mo ba talaga maging vice president? Ako kasi, alam niyo nung namatay yung, if you knew me from before, ako all my life sa aming mag-asawa, sa aming pamilya, ako yung naka-areglo lahat. Gusto ko sabihin, ako yung tipo ng tao na nakaplano lahat. Yung asawa ko yung hindi. Yung asawa ko yung parating paulit-ulit niya sinasabi kung ano yung nakatakda siya yung mangyayari. Nung namatay siya, parang doon ko naintindihan kung ano yung sinasabi niya. Na kahit anong plano mo, kung ano yung nakatakda, yun yung mangyayari. Kaya kahapon, syempre marami kaming expectations because of the surveys. Nung natatalo na ako, tinatanong ako ng mga anak ko, Mama, bakit zen na zen ka pa din? Kasi sila talagang aligaga. Ang sabi ko naman sa kanila, wala na din tayo magagawa kasi tapos na yung eleksyon eh. Parang ginawa natin yung lahat na kaya nating gawin. Palagay ko, yung lahat na sipag na kailangan kong gawin, ginawa ko na. Wala na tayong magagawa. Kung ano yung gusto ng Panginoon, yun yung mangyayari. In the first few hours of last night, after the yung nag-close na yung mga polling precincts, parang matatalo ako. Tapos lahat nade-depress. Pero ako hindi. Parang ako ang gaan pa din ng pakiramdam ko. Not because
inaasahan ko manalo. Pero alam ko na matalo man ako, yun yung nakalaan para sa akin. Manalo ako, yun yung nakalaan para sa akin. Sorry, I'm next. Sorry, The I'm time- the queue. Sorry, I didn't know. What are your thoughts on a possible Mayor Duterte as president? And if you're elected vice president yourself, you'll have to work with him. Can you give us your thoughts on that right now? Ako naman, I've always repeatedly said this in the past, that the amount of support that I was willing to give Secretary Mar would be the same kind and the same amount of support that I should give to whoever wins the presidency. Now it is apparent that our people have chosen already, and it is Mayor Duterte who will be our next president. He deserves my 100% support. And this is good for the country. It will not benefit the Filipinos if I will not give him the support that he deserves. Ang kanino po ninyo i-attribute yung inyong pangumuno sa bilang? Kanino po ninyo i-attribute? At kung alokin ba kayo ni Duterte ng pwesto sa gabinete, tatanggapin niyo po ito? Ako naman po, tatanggapin kung alam kong kakayanin ko yung ibibigay sa akin na assignment. As a general rule, kung anong ibigay niya sa akin, tatanggapin ko. Except siguro kung alam ko deep in my heart na hindi ako, parang hindi ko kaya or hindi ako parang nababagay sa ganon. Yung sa akin naman po, I saw the interview of hindi pala interview, parang may footage kay Mayor Duterte last night. And yung impression ko naman, mas ano siya, mas moving forward, mas for healing of the country. Ako, I have very high hopes. Ako tingin ko naman dahil kami yung binigyan, o siya yung binigyan. At ako, kung ako manalo, ako yung bibigyan ng pagkakataon na makitrabaho sa kanya. Ano to? Yung sa akin, yung lahat na as much as possible, walang iringan, kasi ano yun nandito naman kami para sa bayan. Hindi kami nandito para sa partido namin. Pag kami nag-assume, parang iniiwan namin yung eleksyon Iniiwan namin yung mga personal namin. Binibigay namin ng buo yung sarili namin para sa bayan. Pero kung kayo pong papipilian, ano po yung posisyon na mas gamay po ninyo na alam po ninyong pakikinabangan ng mga Pilipino? Ako po, yung nag-usap kami ni Secretary Mar noon, sinabi ko sa kanya na kung tayo yung palarin, sana yung ipaasikaso mo sa akin yung pag-mainstream ng mga existing na mga anti-poverty programs on housing, on nutrition, yung maraming anti-poverty programs. Hindi siya cabinet position. Pero sinabi ko kay Secretary Mar, marami kasi ako sa karanasan sa pagsisilbi sa mga mahihirap at nakikita ko na ang dami pang pwedeng i-improve sa mga sistemang binibigay. Dahil yung pakiramdam ko, yung mga proseso natin na existing ngayon, masyadong service provider oriented, hindi client oriented. Kaya sabi ko, ako dahil for a long time ang tinutulungan ko yung mga kliyente, alam ko kung paano improve. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, kahit siguro first 2 years ng panunungkulan, magugustuhan ko yun. Pero again, syempre sa batas naman natin kung ano yung hindi naman ako makakapamili. So, syempre depende din yun kay... Last question, sure. I have 2 questions. Sinabi po niyo na you will continue to be supportive of the President, and I think in this case, it's gonna be Mayor Duterte. But where do you draw the line? Alam po natin na meron ng history si Mayor Duterte ng mga human rights violations or mga allegations ng extrajudicial killings. Ano pong stand niyo dito? Ako naman po, hindi naman ako compromising pagdating doon. Ibibigay ko yung buong suporta ko, pero kung hindi yung suporta hindi nag-e-extend dun sa mga bagay na hindi naaayon sa batas. Yun po, I will stand my ground. Kahit siya yung aking pangulo, pag mali yung ginagawa,
hindi naman po ako magto-tolerate. I think I have proven this many times kahit po nung kabahagi na ako ng partido, hindi naman lahat ng oras na sang-ayon ako sa mga pananaw at ano naman to, very freely na-express ko yung pakiramdam ko at ako ay nagpapasalamat naman na sa lahat na oras binigyan ng respeto yung aking pananaw sa mga bagay. Ma'am, last reaction, may mga nagsasabi po no, na isa na namang biyudang nakadilaw ang nakatalo sa isang Marcos. Ano pong reaction niyo dito? Palagi ko nagkataon lang naman. Medyo hindi naman siguro to sinasadya na ako yung kinuha para lumaban sa isang Marcos. Parati tayong nahahambing kay President Cory. Siyempre, honor naman yun sa akin, considering yung binahagi niya sa ating bansa. Pero palagay ko, ibang-iba ako. Yung pagkapareho lang siguro namin dahil naluklok kami sa pwesto, dahil namatay yung aming mga asawa. Pero tingin ko, mas maraming sinakripisyo sa akin si President Cory. Nag-ascend siya sa kapangyarihan sa ibang panahon. Mas mahirap yung panahon na pinasok niya. Nung pumasok siya sa laban, nung nakipaglaban siya kay President Marcos, marami pa tayong mga karapatan natin ngayon na hindi natin tinatamasa noon. Kaya mas mahirap yung naging laban niya. Palagay ko parang napaka-unworthy naman para sabihin ko pareho yung pinagdaanan namin. Yung kinamatay ng asawa niya, while pareho tragic yung pagkamatay ng asawa namin, tingin ko mas mahirap yung pagkamatay ng asawa niya kasi dahil yon sa kasamaan ng tao. Yung asawa ko naman namatay kahit very tragic yung death dahil sa aksidente. Mas mahirap yung kanyang pinagdaan niya, yung battles na hinarap niya mas mahirap. Kaya parang napaka-unworthy para sa akin na ihahambing sa kanya. Siguro nagkataon lang na yun nga, pareho kami byuda ng mga asawa namin na matagal na naglingkod para sa bayan. How are you preparing sa ninyo ngayon dahil masyadong malamit yung Islam community sa Yung sa akin po, kasi wala na din talaga kami magagawa. Tapos na po yung botohan. Yung pinaka-hinihingi na lang po namin, yung mga hindi pa nakakapag-transmit. Yun nga po, sana matransmit na kaagad. Kasi hanggang hindi pa po natatransmit, syempre yung pangamba parating nandyan. Bakit hindi natatransmit? Halimbawa po, dun sa sarili kong distrito, merong isang bayan na sobrang taas ng botong nakuha ko. Hanggang ngayon po yung buong bayan, hindi pa natatransmit yung result kasi nasira yung SD card. At naghihintay pa po kami hanggang ngayon ng kapalit from COMELEC. Yung mga ganong pangamba na hanggang hindi pa siya naisasubmit sa COMELEC, marami pang pwedeng mangyari. Pero kung ano magagawa from our part, yung magagawa lang namin, hilingin sa ating mga kababayan na pagtulong-tulungan na bantayan. Bantayan para masiguro yung integridad ng eleksyon. Kasi whether ultimately nanalo ako ng 1 boto o 1,000 boto, wala na din magagawa at this point kasi tapos na yung botohan. Kaya parang lahat tayo ang magagawa na lang talaga ngayon. Bantayan at siguraduhin na ma-preserve yung integridad ng resulta ng eleksyon. Teka, may naman. Are you ready if Senator Marcos will kill you before the electoral tribunal? Kung electoral process siya, ready ba kayo? Oo naman. Ano naman tayo, pag pumapasok tayo sa ganitong laban, handa naman tayo for any eventuality. Ako nga, kahapon, binibiro ko yung isang kasama namin habang nasa Naga ako. Sabi ko, bakit ba, napapansin ko na yata na yung lahat na nangyayari sa akin, kailangan ko munang paghirapan ng grabe bago ko makamtan. Lahat, as in lahat na yung pagiging abogado ko, yung pagiging biyuda ko, yung pagpanalo ko ng congressman, tapos ito na naman, parang nothing is really handed to me on a silver platter. Talagang dapat pagdusahan muna lang. Siguro it makes the victory more sweeter. Last question.
Last question from Hong Kong media. As a potential vice president, what's your opinion about the relationship between China and the Philippines in the future, and especially for South China Sea issues? Thank you. I think most of this will depend on the policy direction, foreign policy direction of the president. But I've always been really vocal about making sure that the Philippines will protect its own sovereignty while maintaining very good relations with our neighbors, in China particularly. No more questions. Thank you. Okay.